Are you ready to transform your health and take control of your life? Join Kwentong Low Carb with Uncle Justin, a powerful live stream program under the Life Without Rice movement. Discover real-life success stories, expert insights, and science-backed strategies on low-carb living, metabolic health, and disease reversal. Learn how to fight diabetes, hypertension, obesity, and more through proper nutrition. With guest interviews, inspiring testimonials, and practical tips, Kwentong Low Carb is your go-to guide for sustainable, healthy living. Don't miss out! Join Uncle Justin and start your low-carb journey today. Okay, magandang gabi mga ka-Low Carb. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice movement. Welcome po kayo sa ating episode 101 ng Kwentong Low Carb. Ang ating panauhin ngayong gabi sa episode na ito ay si Dr. Rico Santos, no? At siya ay personal nating makakapanayam ang kanyang 8 taong wellness journey sa low carb, no? At tinagurian natin the doctor who walk the low carb talk. At maya-maya ay imbitahan na natin dito sa ating virtual studio. At sa katunayan, nasa virtual studio na siya. At pagkatapos ng ilang sandali lamang ay i-share natin ang kanyang, ipakita na natin dito sa ating visual. Ano? Si Dr. Rico Santos ay isang lisensyadong manggagamot. At dito sa ating kwentuhan ngayong episode na ito ay malalaman natin kung paano niya naibalik sa ayos ang sarili niyang kalusugan at niyakap ang low carb at sugar-free kung tawagin na pamumuhay sa loob ng nakalipas na 8 taon. Matagal-tagal pa na naging laganap sa Pilipinas ang low carb noong siya ay magsimulang mag-practice ng low carb. Hindi lamang ito kwento sa kalusugan, mga ka-low carb at mga taga-subaybay. Ito ay isang tinig ng doktor na piniling mamuhay ayon sa prebensyon kaysa sa gamot. At pinili niya ang taba kaysa carbs. At ganoon din, pinili niya ang tunay na agham kaysa nakasanayang tradisyon ng pagkain. Ang ating asahan dito sa episode 101 ay kung paano aktual na nalampasan ni Dr. Rico excuse me, ang tinatawag na atopic eczema at hika na mga karaniwang ito'y kondisyon ng inflammations na madalas ay sanhi ng mga maling pagpili ng pagkain. So, tabayanan natin na ilang sandali lamang at iimbitahan na natin itong si ating espesyal na panauhin ngayong gabi, si Dr. Rico Santos. Okay, magandang gabi mga ka-Low Carb. At kapiling na natin ngayon si Dr. Rico Santos, no? At personal nating makakapanayam ang kanyang karanasan sa loob ng 8 taon ng low carb journey, ika nga, ng walang rice and sugar. No? So, samantalahin natin narito na sa ating studio at virtual studio si Doc Rico. At magandang gabi, Dr. Rico. At bumati po kayo sa ating taga-subaybay at miyembro ng Life Without Rice movement. Go ahead, please. Magandang gabi rin, Justin, at magandang gabi sa iyong mga manonood at followers. No? At salamat sa iyong pagkakaimbita sa akin dito sa iyong platform. Okay. Okay, Doc Rico, ganito po ang gagawin natin. Hindi na ako magtatanong at ikaw ay sasagot sa ating process ng ating interview, no? At ang gagawin po natin ay ipapaubaya ko sa iyo ang pagbibigay ng iyong narrative, kumbaga. At ang unang bahagi ay ang iyong sitwasyon sa kalusugan bago ka nag-practice ng low carb.
ang ikalimang bahagi ay ang iyong low carb practice mismo. Ano ang circumstance nito? Sapagkat ikaw ay isang medical doctor, bakit mo naisipan at naiyakap ang principle and application ng low carb? At ang pangatlo ay ang effect ng low carb practice mo, at ang ikaapat ay ang iyong insight at panawagan o payo sa ating mga taga-subaybay at mga low carb beginners ng Life Without Rice movement. Sige po. So, nagsimula ito, ever since kasi, I had been asthmatic, childhood asthma. Tapos nagkakaroon ako ng atopic eczema, no? Then, by graduation sa medicine, lumalayan, napabalik-balik, lalo na na-expose ako sa mga surgical gloves during surgical rotation sa clerkship and internship. So, yun, pabalik-balik siya. I was taking antihistamines, steroids, no? Na paulit-ulit, even during my practice sa isang company, kasi company physician ako then. So, talagang lumalala hanggang buong katawan yung aking eczema, no? So, naka-long sleeve ako parati noon. Pumapasok, kala mo maporma, pero may tinatago pala. Tinatago ba? Oo. Ngayon, so nagpatingin na rin ako sa mga espesyalista, sa dermatologist, no? Pero yun din ang solusyon na binibigay nila sa akin, yung steroid and antihistamine, mas malalakas nga lang. So, pagka tinitaper down ko na siya, lalo namang nagpe-flare up. So, walang solusyon sa mainstream, no? And then, during that time, na-expose na rin ako sa integrative noong 2003. Integrative. So, nag-aaral ako ng acupuncture, herbal medicine with Dr. Jaime Galvestan, Dr. Homer Lee, Dr. Nilip Tangatwe sa UP, PGH, TradMed. No? So, natuto ko noon. Pero I've always been intrigued by other modalities of treatment. No? Hindi naman ako kung ito yung tinuro sa akin nung college of medicine, ito na ako. No? At saka ang turo sa akin ng father ko na isa ring doktor noon, no? Kailangan maging open to other modalities. No? At saka ang turo niya rin sa akin, don't adapt new things, lalo na kung hindi pa ito napag-aaralang maigi. Always go for tested medication na proven safe, long term. No? Hindi ka dapat nag-a-adapt ng mga bagong presentation lang ng mga medical representatives, i-apply mo na kagad. Hindi, pag-aralan mo maigi. Let the test of time prove their work, no? Ganon. So, ganon din ang nangyari during yung pandemic. So, hindi pa well-tested yung itinusok sa karamihan, no? Vaccine. Yeah. So even before pandemic, no, nagtuturo na ako sa mga pasyente, no, ng low carb. Kasi actually, balik tayo ng konti, no. So habang nandun ako sa integrative medicine, so nagre-research na ako sa nutrition, no. Kung ano ba talagang dapat na nutrition. Kasi nakita ko dun sa traditional food pyramid, puro carbs, no? Puro processed food sa ilalim, no? Kasama yung bread, etc. So naghahanap ako ng ibang solusyon, no? So uma-attend ako ng mga seminar, nagbabasa ako ng mga books, research materials, and then umattend pa ako ng CHIP program sa Manila Adventist Hospital, vegan program 'yon, yung Complete Health Improvement Program. For a month, ma-attend ako noon. Lecture, kakain muna, buffet, all vegan, no? Masarap.
No? Tapos, after the buffet, yung lecture. No? So, every day yan. No? So, maganda rin naman yung exposure, pero tinignan ko yung structure nila ng pagtuturo. No? Pero hindi ko rin siya in-adapt long term kasi sa tingin ko hindi sustainable. Kasi doon sa vegan lifestyle, kulang sa caloric density. No? So payat na ako noon, hindi naman talaga ako mataba. I have always been lean all my life. No? So during that 1 month period, naku, sumobra ang payat ko dahil walang calories yung mga fiber, no? Puro gulay no? Puro fiber. Walang calories, no? Kulang ako sa caloric intake. So hindi ko siya tinuloy na program, hindi ko siya in-adapt sa aking personal lifestyle. No? And then nabasa ko na rin yung mga libro ni Atkins, libro ng South Beach Diet, etc. Lahat yan ng mga diet books. Nabuklat ko na yan, nabasa lahat. Hanggang sa at one point, in 2017, napanood ko yung TED Talk ni Dr. Sarah Halberg. No? Halos magkakasabayan TED Talk ni Dr. Sarah Halberg, tapos yung YouTube video ni Dr. Jason Fung about the 2 big lies of type 2 diabetes. Yun. So yun. So nakita ko, talagang to really reverse type 2 diabetes and the metabolic syndrome, you really have to ignore the current guidelines, no? Kasi guidelines lang naman yun It should not be set in stone, no? Pero ka dapat patient-centered approach din. Apply mo case-to-case basis, no? Kung ano appropriate for each patient. So aral ako ng aral, hanggang sa dumating yung point na tinuturo ko na sa iba. Nagle-lecture na ako, nakapag-lecture ako sa isang business group. Tinuruan ko sila ng how to, ang title nga ng lecture ko noon Syndrome X. Kinopya ko yung title ng isang talk sa YouTube na isang professor nagsasalita yun. Syndrome X. The truth why people get sick and fat. Yung usually ang topic ko, no? Tapos how to reverse diabetes, yan. And then intermittent fasting and ketogenic diet. Yung mga topic ko nag-toto ko sa mga small groups ng aming business community noon, no? And then yung ibang patient ko, na-invite akong mag-talk sa kanilang group, like my patient na sister, no? Kapag talk ko doon sa kanilang congregation, sa Pilrice Institute din, nakapag-talk ako doon. Ewan ko lang kung in-adapt nila kasi Pilrice Institute yun. Pero, meron din ako mga na-reach out to. Kung hindi man nila totally tinanggal, binawasan na siguro nila yung mga rice intake nila, especially mga yung highly processed na carbohydrates, no? So yun, nasaan na ba ako sa flow? Introduction before practice of low carb. Hanggang sa natutunan mo at nagle-lecture ka na ng mga natutunan. So lahat kasi ng mga tinuturo ko siyempre, yung low carb, no? Merong mga merong mga so-called side effects pag hindi mo talaga pinag-aralan. Bigla kang mag-give up pag nag-dive in ka dyan kasi merong mga side effect yan sa electrolyte imbalance, no? Nagkakos ng headache, cramps, palpitation, no? Hypoglycemic episodes, no? Kaya pagka hindi ka marunong at hindi mo ni-research maigi at nag-dive in ka, sasabihin mo na lang after 1 or 2 weeks, hindi para sa akin to, hindi maganda tong program na to. Which is wrong, no? Kailangan
pag-aralan mo maigi. Like what I did, no? Bago ako inadapt to sa sarili ko, expected ko na yung mga so-called side effects. So kahit na-experience ko yon, I know what to do, no? Keto flu kung tawagin. Oo, yung keto flu, which is electrolyte imbalance, no? Kasi very important yung electrolyte, yung sodium, potassium, magnesium, no? Pag yan depleted, marami kang mararamdaman na napakadaling i-resolve by just taking an electrolyte supplement or yung kahit na sarili mong concoction. Madali lang namang itimpla yan, no? Hindi mo kailangan bumili ng mga expensive supplements, no? Expensive na mga electrolyte powders, no? Hindi mo kailangan bumili yan. So, yun. So, research lang. Kailangan talaga importante mag-research pa yun. No? So, even ang iyong training is mainstream medical practice. Ikaw ay nag-aaral kasi ng integrative, parang alternative medicine, similar to that, ano? Kaya madaling, parang pagkaunawa ko, madali mong naunawaan at na-practice ang low carb as preventive and alternative. Yes. I see. And also, I was also trying to prevent yung Alzheimer's and Parkinson, no? Kasi yung Parkinson, yung father ko nagkaroon ng Parkinson yun. 4 years then until he passed away. Pati yung aking tiyahin, no, kapatid ng father ko, Parkinson ang naging sakit bago sila namatay. So I was trying to prevent that one. So I don't want it to happen to me. Kasi Parkinson, very aware ka sa surroundings mo, pero you cannot move. No? Minsan nga, mas maganda pa magka-Alzheimer's eh. Kasi di mo alam, may sakit ka. Yung Parkinson, para kang nakakulong sa sarili mong katawan. Very clear ang mind mo, like what my father is during that time. Pero hindi siya makagalaw, hindi siya nabedridden siya. Hindi akong mangyari yun. Yan ang ipiniprevent ko. Tsaka ma-prevent din yung recurrence ng other metabolic syndrome diseases like heart disease, no, fatty liver, hypertension. No? Wala akong maintenance medication ever since. Wala. So yung mga dati kong iniinom for hika, for yung mga steroid, for atopic dermatitis, na-stop ko na yan lahat. Kahit mag-recur ng konti, hindi ko iniinuman ng gamot. Ang ginagawa ko lang, supplementation. Kasi mayroong mga appropriate supplements that can become substitutes for medications, no? Yan din ang natutunan ko sa orthomolecular medicine or yung how to use supplements as a form of treatment modality instead of using pharmacologic drugs na pag long-term mo ininom, sigurado may mga side effects yan, lalo na kung patong-patong yan, no? Kaya ang parati kong goal sa mga pasyente, lalo na kung bago, is to at least remove the medication that may be causing more harm and then to reduce it to a minimum na kaya silang isupport. No? Kung kaya nilang matanggal, lahat much better. Kung makikinig sila doon sa lifestyle na tinuturo ko, yung low carb, keto, with intermittent fasting, which can actually reverse most of the lifestyle diseases ng metabolic syndrome. Doon sa iyong practice, Doc, kumusta, let's say, ang iyong assessment sa first 3 months ng iyong practice in relation doon sa iyong eczema, asthma, and other inflammations sa iyong katawan? How's that? Magandang response ko noon kasi mas malinaw ang isip ko noon, mas meron akong energy, no? Mas maganda yung tulog ko. Ano pa ba naramdaman ko?
Yung iba napapansin, mas maganda raw yung skin ko ngayon. Kasi dati, although may peklat ng eczema, no? Nag-clear ang skin. Oo, nag-clear ang skin. No? Although hindi tumubo yung buhok ko. So, usually pakishare mo nga sa ating audience ang mga meals mo, no? Kung ikaw ay yung number 1, and number 2, ano ang iyong regular pattern ng meal? Kung ikaw ba ay 3 meals a day pa rin or nag-intermittent fasting ka na, paki-describe yan, Doc. Currently, ang meals ko is 2 meals a day. No? Usually 16-8 ang intermittent fasting pattern. No? Hindi lang ako, kundi dito sa bahay. Kasi dito sa bahay, kami, 2 beses lang kumain dito sa bahay ngayon. Matipid kami. Matipid sa pag-prepare ng food. No? Matipid sa paghuhugas. At mas natipid sa mga bilihin. No? Although hindi naman totally low carb itong aking mga kasama, no? Kasi mga bata pa to, no? Pero drastically reduce din ang kanilang carb intake. No? Ako lang yung may need talaga dahil gusto kong ma-prevent yung neurodegenerative disease. No? At saka ngayon ako, carb cycling na ginagawa ko. Ng mga 5 days ketogenic, no? Talagang mababa yung carb. Pero meron akong 2 days na moderate yung carb intake ko na umaabot sa around 100 grams of carbs in a day. Either kamote yan, either rice yan. Pero hindi ako mahilig masyado sa mga wheat-based products. No? Lalo yung mga spaghetti, tinanggal ko na yan. Although, truthfully, minsan-minsan napapatikim pa rin. No? Truthfully. Pero bihirang-bihira. Sa tawag mo doon, Doc, is carb cycling. Yeah, carb cycling. So, in between keto and low carb, na 100 grams ang average carb intake mo, yung keto, which is ilang grams on the average? Keto, mga 20 to 50 grams lang yun na carbs. Okay. Walang rice yun. Walang starches. Yun ang default mo, yung keto. Yun ang default, yung keto. I see. Okay. Idagdag mo nga yung usual meals mo. Ano yung mga meals mong fat and protein like example? Ano yan? Mahilig ako sa omelette sa morning. Wow. Usually, pinakamahina akong kain na itlog is 4 sa breakfast. Minsan nakaka-6 pa ako. Tsaka balut. Balut. 3 balut sa umaga. No? At nag-chocolate din ako. Chocolate drink. No? Ang kahalo niya is coconut milk. No? So that is black chocolate. Black chocolate. Hindi na siya black kasi coconut milk. Eh. No. I mean yung chocolate mo, 100% chocolate. Dark chocolate talaga. Dark chocolate. Walang sugar yon. Natatanggal na rin yung pait with the or milk. Wala yung pait ng choco drink. Yun ang usual una kong drink, no, bago ko mag-brunch by 10 a.m. Yung I see. choco drink. So, ngayong last meal, mga 6-7 p.m. So, minsan nalilate, nagiging 8. Kasabay kasi, hinahanap tayo kasabay. Mahilig ako sa bagnet. The best yan sa fat and protein. Kumakain din ako ng bacon, no? Bacon strips na
ikaw na mismo maglalagay ng mga salt and Pure. pepper, no added sugar, no. Kumakain din ako ng vegan, no. Vegan as in Ilocos, vegan longganisa. Vegan. Hindi yung vegan na plant-based. Vegan, puro... Pero iniwasan ko yung mga mapupulang longganisa at tocino, hindi ko kumakain yan. Maraming salitre. Oo, yung bulalo, yan, mahilig ako dyan, no? Sa bawat gulay, no? Pag kumain sa labas, pag kumain sa gotohan, ang pinipili ko lang yung ang tawag doon, tokwa baboy. At saka yung okoy, although may balot yun na carbs, hindi ko masyadong tinakain yun, tinatanggal ko yung pinakabalot niya. No? Karaniwan toge yata ang laman. Toge ang laman. At So, pwede pork. naman yun. Tsaka mahilig din ako sa mga salad, no? Vegetable salad. Pero kung wala, okay lang sa akin kahit puro karne, isda, itlog. Avocado rin, paminsan-minsan. Tsaka gumagawa rin pala ako ng mga fermented foods, no? I make my own sauerkraut, no? Tsaka yung yogurt, kefir, tsaka siyempre, paminsan-minsan namimiss mo yung carbonated drink. So, gumagawa ako ng kombucha. Kombucha or yung ginger bag, no? Yung mga fermented drinks, no? Gumagawa ako ng sariling gawa. Very safe yan, yung fermented food. Kasi gusto ko rin yung mga benefits niya, yung K2, vitamin K2, good for the arteries and good for the bone, no? It takes away the calcium from the arteries of tissue and keeps it towards the bone, no? Kaya yun. Tsaka marami siyang other content na beneficial sa health, like yung mga electrolytes, vitamin C, no? Tsaka yung probiotic content, no? Very important. Kumusta yung exercise mo, Doc? I-share mo, ano ang mga forms ng exercise mo? Forms ng exercise, although not regular, no? Walking ang isa kong form ng exercise. Minsan, pag napupunta ako ng bayan, kasi sa Nangka ako nakatira, nilalakad ko lang yon. Malayo yun, Doc, ha? Ng Katubayan, ha? Sa bayan-bayanan? Hindi, sa bayan-bayanan lang. Ay, sa bayan-bayanan. Lalakarin ko. Tapos, nag-ano rin ako, weight exercises. Yung meron akong dumbbell at saka meron akong yung malaking barbell. Oo. Pero hindi ko regular nagagawa yun. Pero usually once a week, twice a week, yun. Mga ganun. Yan ang isa kong pagkukulang. Exercise. Pero dati, nung araw na ako'y mahilig pa sa racket sports, araw-araw ako sa court noon. No? Nung high school days, ping-pong. Tapos nung medyo college, so tennis, kasi ang father ko, mahilig sa lawn tennis. So everyday yan, naglalaro ako. Hindi ako ganito kaputi noon. Noon. Ako noon, negro. Negro ako noon. Sobrang itim. Tapos lately, nung medyo siguro nasa 40s and 50s, badminton naman. Pero ngayon, nawala lahat yung racket sports mula nung mag-pandemic, mula nung mag-lockdown. Hindi ko pa na ibabalik ulit. Yung hilig ko sa racket sports. Hanggang ngayon. So, walking lang, tsaka some body weight exercises. May dagdag ko, Doc. Very interesting itong experience mo dahil for the last 8 years, so that was 2018 or 2017 or 2018,
Dito sa Pilipinas ay hindi pa ganyan kalaganap ang practice ng low carb, no? So, mai-consider na isa ka sa mga pioneering leaders or practitioners sa Pilipinas, no? At sabihin natin ganito, na-advance ko na ba ang tanong ko na gusto kong i-check yung sa policy level sa mainstream healthcare system ng Pilipinas, ng ating health system, saan doon po pwedeng ilagay para ma-mainstream natin ang ganitong holistic alternative na pamamaraan ng wellness ng mamamayang Pilipino? Is there any possibility, Doc, na magawa ito? Sa tingin ko naman merong possibility, basta meron lang makinig sa atin ng mga gumagawa ng policies, no? Kasi ang policy ngayon pinggang Pinoy, no? Yung pinggang Pinoy pa rin, na meron pa rin, alam mo na. Buti at least nabago yung food pyramid ng konti, no? Pero yung pinggang Pinoy, ganun pa rin. At saka, ang turo nila parati is plant-based. Dapat, whole food-based, no? Real food, tapos whole food, either plants or animals. Mas maganda may kasamang animals kasi hindi naman makukuha lahat ng nutrition sa halaman, no? Importante rin yung mga animal sources, no? Especially protein, no? Protein, more bioavailable ang protein sa mga animals, no? So mahirap talagang yung sa mainstream, yung low carb. Pero unti-unti, meron nang natututo, no? Meron nang naturo ang mga ibang doktor na nag-change na. Natanggal yung high blood nila, no? Yung medication nila for hypertension, natanggal. So, na-prove nila to themselves na ang turo sa aming mga doktor, lifetime of medication, di ba? Correct. Yan nga. Yun din ang pinapass down namin sa mga pasyente, di ba? Yung pala pwedeng i-reverse. Yeah, pwedeng i-reverse yung mga diseases ng metabolic syndrome or insulin resistance. It's all dietary based. Mali ang pagkinakain. At mali yung tinuturong pagkain ng mainstream medicine na high carb, small frequent meals, tapos low salt pa. Very important ang salt. Hindi mo kailangang higupin yung salt basta sa tamang panlasa mo. Low salt at low fat. No, low salt, low fat, which has no basis actually in science, no, sa nutrition science. Walang basis yung mga tinuro sa atin sa mainstream na yan Yung low salt, low fat na diet, no? Walang basis in science. No? Kasi kung re-reviewin natin yung science talaga, maraming itinago ng mga research, no? Na hindi na inadapt ng mainstream medicine kasi nga merong mga vested interest ang mga pharmaceutical industry at saka yung mga academe, no, na nai-pass down nila yung mga research nila, no, na puro tainted and kung titingnan mo talaga fraudulent pa yung mga data, no. Yan ang deep dive into the rabbit hole of nutrition, lalong-lalo na sa statin drugs, no. Yung cholesterol lowering drugs, no. At more recently, yung rabbit hole tungkol dito sa pandemic. Yung effect ng vaccine. Vaccine harm. Ginawang eksperimento, no? Yes, it's really still an experiment on the population of the world, no? It's a big experiment. I think isang magandang pagkakataon para ma-discuss natin
sa ibang episode, Doc, ang tungkol sa fraud ng vaccine at epekto nito sa mamamayang Pilipino, no? Yes. Siguro pag-aralan natin at paghandaan yung portion na yan. Part Ganun din ba man? kasi part din kasi ako ng advocacy ng PPMH or post-pandemic medical health. No? We help the so-called vaccine-injured, no? At isang concrete na problema ang post-pandemic na effect ng sa pasyenteng Pilipino. Okay, Doc, doon sa ating ikatlong bahagi siguro, paki-describe ang general outcome ng iyong practice na, no? At sa loob ng 8 taon, paano mo nasusustain ito, liban doon sa cycling, low-carb cycling na binabanggit mo. At yung aking mismong clinic practice na o yung personal? Yung application ng low-carb sa iyong personal health na. Ako very generally healthy. All my metabolic markers are normal. Every 3 to 6 months, nagpapa-laboratory ko, no? Pati insulin. Sinasama ko yung insulin, no? Sa laboratory testing kasi yun ang isa sa mga important markers ng insulin resistance o metabolic syndrome. Hindi lang yung chem, yung blood chem na usual blood chem na lipid panel, creatinine, liver function test, at saka blood sugar. Parating sini-include yung fasting insulin test. No? Kasi from that test, you can calculate yung tinatawag na HOMA-IR, yung Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance. So, you can detect early insulin resistance even before diabetes set in. No? So, malalaman mo kagad, objectively, no, kahit normal lahat ng blood chem niya, pero yung palang computation ng HOMA-IR, mataas na. So, mas ma-detect mo yung insulin resistance sa pasyente. Objectively. Hindi na siya makakahindi na normal lahat, Doc, no? Kasi kita doon sa sa fasting insulin and the fasting blood sugar. No? Kasi karamihan ng pasyente sasabihin, normal lahat, Doc, Pero hindi niya pinatest yung fasting insulin. Hindi pinapatest ng kanilang mga doktor. Intentionally. Kasi hindi naman siguro intentionally, pero hindi siya commonly requested even by endocrinologists and diabetologists. Ang tawag doon sa sakit, insulin resistance. Pero they never test for the insulin. So that is usually, it should be every 6 months. Gano'n ba, no? Ang test, ang lab test. Kung gusto mong, kung coming from a sickness, you can test it every 3 to 6 months. Pero kung okay ka na, o maintenance phase ka na, kahit na every 6 months na lang or every year na lang, kasi magastos din yan. Diba? Lalo sa karamihan nating mga Pilipino. No? So sa huling bahagi ng ating kwentuhan, Doc, pwedeng magbigay ka ng general insight sa low carb, at pangalawa, anong naipapayo mo sa ating mga low-carb beginners, mga miyembro ng Life Without Rice movement? At pangatlo siguro, ang ating panawagan sa public or sa gobyerno mismo. So sa mga nagsisimula sa low-carb, pag-aralan nyo munang maigi. No? Huwag biglang gagawin. No? Kasi may mga pagkakataon na may mga side effect po yan. So pag-aralan nyo maigi ang low carb, andito naman si Justin to help you. Ang dami niyang mga talks na andun yung mga potential drawbacks pag ginawa nyo to. So pag-aralan nyo lahat yun. No? Mag-research kayo on your own. No? At syempre, i-verify din nyo sa mga nutrition research. No? Kasi nandiyan na po lahat ng data, scientific data, scientific nutritional data that you can view
no? Available lahat yan sa internet. No? At meron mga books din na pwede niyong basahin, no? Lalong-lalo na sa mga beginners na meron ng may mga sakit. Meron ng diabetes, meron ng hypertension, no? At meron mga maintenance drugs. Huwag niyo po itong gagawin basta-basta nang walang proper guidance. Kasi po, it can become dangerous pagka meron na kayong gamot sa diabetes, tapos nag-low carb kayo bigla. No? Magkaka-experience kayo ng hypoglycemic episode, yung biglang bagsak ng blood sugar, na can be harmful, no? Pwede po kayong nagkaroon ng tinatawag na na insulin shock, biglang bagsak yung blood sugar niyo, tapos may gamot pala kayong mga ininom, biglang bagsak, ma-hospital po kayo, ma-ER po kayo noon. Hindi sa mga meron namang gamot sa high blood, bigla namang babagsak ang blood pressure niyo pagka iniinom niyo pa doon sa dating dose na hindi po niyo naibaba. So, importante po yung meron din kayong guidance, lalo na kung may mga gamot na kayong iniinom. Kung wala naman po kayong gamot, mas madali po, no? Mas madali po gawin, no? Okay. At wag basta-basta makikinig sa mga so-called social media influencers, lalo na sa mga pinopromote nilang mga produkto, mga keto products na maaari namang process pa rin. Advice ko parati, go for real whole foods, no? Kasama ang animal foods, no? At napakadali pong i-sustain kasi masasarap po yung mga pagkain na yan. Mas mahirap pong i-sustain yung low fat, low calorie. O parati kayong gutom doon. Dito, madali kayong masatisfy, no? Madali po mawala yung cravings, no? Mag-i-improve lahat po. Marami po mag-i-improve na mga condition, no? Kahit po yung tinatawag na hyperacidity or yung ang pangalan ngayon GERD, no? Pinaganda namin mga doktor ang pangalan, GERD. Kasi experience ko rin po yung GERD nung araw po, madalas din po ako mag-hyperacidity, no? With low carb and fasting. Hindi ko na-experience yan. Hindi ko na-experience yung GERD, no? Dati sumasakit ang ulo ko pag nagpa-fasting. Pag hindi nakakain sa tamang oras. Ngayon, wala lang yung sakit ng ulo. Umiinom ka lang ng electrolytes, tanggal na. So, wag pong magda-dive in kaagad. Mag-research po muna. Alamin ang mga proper steps. Meron naman pong mga guidance, lalo na dito sa ating low carb movement, no? Life Without Rice movement, na pinapangunahan ni Justin Mapili, no? Na isa ring dating merong matinding kondisyon na pinagdaanan na na-reverse niya totally without medication. So may pag-asa po, yan po ang pinapamahagi namin sa inyong lahat na merong mga lifestyle diseases. Kahit po yung medyo malala na may naapektuhan na yung kidney, no? Yung liver, no? Pwede pa pong ma-arrest ang progression ng mga disease na yan, no? So may pag-asa po, no? Yan po ang maibibigay kong ang tawag nito, payo, no? May pag-asa. Sa halip na habang buhay na minom ng maintenance, yes po, ay mawawala ito. Ang nagbe-benefit lang po sa maintenance drugs ay yung pharma industry. Pharma industry. Okay, maraming salamat, Doc, mga ka-low carb, mga taga-subaybay. Ito po ang karanasan ni Doc Rico Santos. At Doc, ipahintulot mo na gumawa ako ng isang mahalagang anunsyo sa ating Life Without Rice Movement members. At ang anunsyong ito ay ipapaalam ko sa publiko at sa miyembro ng Life Without Rice Movement na si Dr. Rico Santos ay isa sa mga official low carb doctor po natin, no?
So gagawa po si Uncle Justin ng sabihin nating protocol, paano ang process at kung paano makakatulong at ma-access ang line ni Doc Rico para sa mga naghahanap, mga low carb practitioners na baguhan na naghahanap ng guide mula sa doktor katulad ni Doc Rico. No? So muli nagpapasalamat po ako, Doc Rico, sa iyong pagunlak na maging bahagi at maging sabihin natin, tinawag ko po ito na social partnership, katuwang natin si Doc Rico Santos para ipalaganap ang ganitong advocacy na mapabuti ang general wellness, liban doon ay mapahaba. Kumbaga ay ang ating longevity, malakas, masigla ang ating katawan na mahaba ang ating buhay. So muli maraming salamat, Doc Rico, sa iyong pagunlak. Ano? If you have any parting words pa na idagdag, go ahead please. Wala na naman po. Maraming salamat po sa inyo. At sana makatulong po ako sa inyong mga taga-subaybay. Yeah. Sigurado po yun. Okay, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Padayon, Doc.